Mahilig ka ba manood ng true crime documentaries at movies? Ako, oo. I think they're fascinating. Not in a sick twisted way, but more like curious ako kung bakit nila nagagawang pumatay. Like, ano kaya ang pinagdaanan nila sa buhay? Kung anong trauma or malalang pangyayari ang naganap para maging mamamatay tao sila. Minsan, mapapaisip ka pa na kung maayos kaya ang naging buhay nila, nakaranas sila ng pagmamahal at pag-aaruga, naging mabuting tao kaya sila? Pero syempre, kahit anong hirap ang pinagdaanan sa buhay, never dapat maging justification ang pumatay. Pero paano kung walang ibang rason, kung hindi pumatay sila out of curiosity? Busan, South Korea, 2023. Cha, not her real name kasi hindi nating pwede i-disclose, is a student in her 20s na nag-aaral sa isang prestigious university. Di basta-basta nakakapasok sa paaralan na to, kung kaya alam mo naman talagang isa siyang diligent student. Nagpa-part-time siya bilang English tutor. She likes it and it works with her schedule. Ginagawa niyang masaya ang proseso ng pagtuturo para mas matuto ng maigi ang mga bata. Hindi biro ang maging tutor. Maraming picky and demanding parents na sobrang involved sa studies ng kanilang mga anak na kulang na lang sila na lang yung pumasok. Gusto nilang i-magic mo na maging genius yung mga anak nila, ganun. Pero naiintindihan naman ni Cha kung bakit ganun ang mga magulang. Mahirap ang kompetisyon, lalo na sa bansang kagaya ng South Korea. 'Di ba, meron pa silang tinatawag na hagwon, yung mga private educational institution kung saan dumediretso ang mga estudyante after school to put in extra studying hours hanggang late night. Extreme talaga. Nag-sign up si Cha sa isang tutoring app. Yung app na to, they verify the tutors and make sure na legit yung mga credentials nila. Yung app, naka-download sa phone ng mga magulang. They go through it and look for the kind of tutors they need. High demand yung English tutor. I think sa panahon ngayon, importante na talaga yung marunong mag-English. Kaya nga mga Pilipino, nakikita mo kahit sang lupalop ng mundo. Kasi karamihan sa atin marunong mag-English. Maganda ang bayad sa ganitong trabaho at maraming nag inquire sa tutoring service ni Cha, kaya okay talaga itong side hustle para sa kanya. Merong isang magulang na ubod ng kulit na kahit pamalayo si Cha, siya pa rin ang gusto niyang maging tutor ng kanyang middle school na anak. Tinanggihan ni Cha kasi masyado ang malayo, pero sobrang kulit talaga. Inoffer pa niya na i-drop off na lang ang kanyang anak sa bahay ni Cha kung ang distansya lang naman ang problema. Si Cha na feel bad naman dahil mukhang kailangan ng tulong ng anak ng makulit na ina. Kaya sa huli, pumayag na lang din siya. Medyo weird kung gaano kadesperado yung ina, pero sige na lang. Gusto din naman niyang matulungan ang bata. Friday, May 26, 6 p.m. Nagliligpit-ligpit si Cha sa bahay bago dumating ang kanyang bagong estudyanteng itututor. Maya-maya pa ay may kumatok na. Sumilip siya at nakita niya ang isang middle schooler na may bobcat, nakasalamin na nakapatong sa kanyang chubby cheeks na naka-uniform pa. Pinapasok niya ang bata. Medyo awkward pa yung atmosphere kasi siguro di din sanay yung bata sa bahay ng isang stranger. Nagpalingon-lingon nito, tinitignan ang buong unit ni Cha. Ngumiti lang si Cha at pinaupo na ang bata. Magsisimula na sana ang kanilang lesson nang biglang pinagsasaksak ng di umanong middle schooler si Cha. 100 beses, mostly sa neck area. Ang inaakala ni Cha na middle schooler ay isa pa lang 23 years old na babae. Chung Yoo-jung. Yoo-jung had no friends. As in zero. Walang contacts na nakasave sa phone niya. Walang history ng calls or texts. Hindi dahil binuro niya, kundi wala lang talaga. Hindi ko alam kung anong nangyari sa magulang niya, pero ang kanyang nag-iisang guardian ay ang kanyang lolo. Absent ang kanyang mga magulang sa picture. Di umano, nung bata pa si Yoo-jung, sobrang busy ng kanyang mga magulang kung kaya't di din ito nabibigyan ng atensyon. Baka naghiwalay at naabandona si Yoo-jung, kung kaya't lolo niya na lang nagpalaki sa kanya. Fast forward to today, ang laman lang ng phone history ni Yoo-jung ay search history about sa mga tips sa paggawa at pag-cover up ng krimen.
Madami din siyang pinapanood na true crime documentaries. Animoy kumukuha ng inspirasyon para sa kanyang maitim na balak. Gusto daw niyang malaman kung anong pakiramdam ng pumatay. Sabi ng mga former classmates at professors ni Yujang, noon pa man ay hindi na ito talaga nakikisama. Maski subukan mo siyang kausapin or tanungin, hindi ka man lang lilingunin, parang walang naririnig ganun. Minsan pa, palihim na nakain ng snack sa likod ng kortina sa classroom. Hindi ko alam kung bakit niya kailangan magtago gayong nakikita naman ng mga classmates niya na obviously may tao sa likod ng kortina at naririnig nila ang pagnguya nito. Pag older people or people of authority, sasagot lang ng oo at hindi, pero hindi pa rin siya lilingon. Sabi ng mga kapitbahay, hindi rin daw nalabas si Yujang. She also barely graduated kasi kung anong effort niya sa pakikipagkaibigan, which is walang effort talaga, ganun din ang effort na binibigay niya or binigay niya sa school. She was never bullied. Kusa daw niyang piniling maging parang invisible. She was never angry or depressed, pero di din siya nakangiti. Wala, parang bato. Napaka-nonchalant. Pagkatapos niya ng high school, lalo pa siyang naging isolated. Hindi lumalabas, walang koneksyon kahit kanino, kung hindi sa kanyang lolo. Lagi niyang excuse sa lolo niya na nag-aaral siya para mag-take ng public government official exam. And for the next 5 years, ganun parati niyang excuse sa lolo niya. Ang lolo naman niya siguro minsan iniisip na sana makapasa na si Yujong para makapagtrabaho na at matulungan siya. Hindi niya siguro ito pinipilit kahit na ang tagal na nitong walang trabaho dahil naaawa siya. O baka naiintindihan niya kung bakit naging ganon, antisocial, ang kanyang apo. Iniisip na lang siguro niya na di bale, at least hindi nagpapariwara ang apo niya. Noong 2017, di umano, sinubukan ni Yujong mag-apply ng trabaho as golf caddy. Nagpasya siya ng resume at nang tawagan para ma-interview, hindi naman siya nagsasalita. Kahit pa sa mga basic na tanong lang, wala, kulisap. So, na-confuse din yung interviewer kasi nag-apply siya tapos ayaw niya magsalita. So, syempre, hindi niya nakuha yung trabaho. Pero nung nalaman niyang na-reject siya, kinolback pa niya para magreklamo at nagmumutawi pa ng mura dahil bakit hindi daw siya binigyan ng trabaho. Bakit? Bakit hindi ako ang nakuha sa trabaho? Ngayon, siguro ayaw makasakit ng damdamin ng recruiter kaya imbis na idahilan na dahil nga naman may pagka-weird siya, dahil hindi niya sinasagot yung mga basic na tanong, sinabi na lang na, pasensya na iha, pero ang hinahanap kasi namin ay yung magaling mag-English. Di umano, nang dahil sa pangyayaring ito, nagsimula ang deep hatred niya sa mga magagaling mag-English. She probably thought about enacting a crime for years, and eventually, she started searching online ng mga English tutors na kanyang pwedeng biktimahin. Siguro nang makita niya ang profile ni Cha na young pero accomplished na estudyante ng prestigious school, na English tutor pa, nainggit siya. She could have been that, pero ito siya, isang unemployed, na invisible, irrelevant na tao. Nanood siguro ang hatred niya at ito marahil ang naging dahilan kung bakit niya tinarget si Cha. Pagkatapos patayin ni Yujong ang biktima, nanatili pa siya doon sa unit na pakiwari sa kanyang lugar. Tinignan pa niya ang closet ni Cha at sinuot pa ang jacket nito. Jacket ni Cha yung suot niya nung nakuhanan siya sa CCTV. Sa dami ng CCTV sa South Korea, hindi ko alam kung paano naisip ni Yujong na okay lang magpabalik-balik from Cha's apartment, pauwi sa bahay nila, pabalik ulit, papunta ng tindahan para bumili ng cleaning supplies, pauwi ulit para kumuha ng maleta, pabalik ulit sa unit ni Cha. Plinano niyang pumatay pero obviously, she didn't think far ahead enough kasi wala siyang malinis na plano kung anong gagawin niya after magawa ang krimen. Pero ang nakakaloka, kung gaano siya kakalmado na parang nag-field trip lang. Chinap-chap niya yung katawan, nilagay sa maleta, tapos mga bandang 3:00 ng madaling araw, pumara siya ng taxi. Medyo na-weirdohan yung driver kasi ganong oras nag-iisang mukhang minor de edad na babae, lalo pat may daladalang itong mukhang mabigat na maleta. Animoy magbabakasyon sa ibang lugar. Pero sa isang park nagpapapaba. Sa biyahe pa lang, bad vibes na talaga si Manong driver kay Yujong. Pero nung pagpara niya sa park, inalok ng tulong ni Manong pagbitbit ng maleta kasi parang mabigat nga eh. Pero tumanggi si Yujong. Kaya daw niya.
Napaisip si Manong kung ano kayang balak gawin ng babae sa park. Ayun pala, doon ikinalat ni Yujong ang chinapchap na katawan ng biktima. Sa later part ng investigation, di umano, kaya doon pinili ni Yujong ikalat yung katawan ay dahil sa tall, grassy area at malapit sa river. Maraming insect so maraming ini-spray na mga pesticide banda doon. Kaya mas mabilis ang decomposition ng body. Kung hindi siya nahuli agad, baka hindi na ma-ID yung katawan later on. Nakalipas ang ilang minuto, sumakay pa ulit sa same taxi si Yujong na parang di niya napansin na yun din si Manong driver. Si Manong driver naman kasi di mapakali kung anong dapat gawin. Masama talaga ang vibes niya kay ate girl pero syempre, nag-aalala pa din siya. At sabihin na natin na na-curious din siguro kung bakit kaya nagtungo si Yujong sa park. Pagkasakay pa sa taxi, yung maleta na mukhang nuknukan ng bigat kanina biglang parang magaan na. Iba na talaga ang kutob ni Manong driver. Kaya paghatid niya kay Yujong sa apartment nito, tumawag na siya ng pulis. Sinearch ng pulis ang area ng park kung saan nagtungo si Yujong. At doon na nga nila nakita ang ibang parte ng katawan ng biktima. May 27, kinabukasan, hinuli ng pulis si Yujong. Madali lang siya hanapin. Sa CCTV pa lang sa kasasalaysay ni Manong driver, makikita na siya kaagad. May nahon lang si Yujong. Nung hinuli siya, tinanggi pa niya ng ilang ulit ang paratang sa kanya at gumawa ng iba't ibang dahilan. Una, sabi niya, nanganak daw siya at hindi pa siya handa maging ina, kaya nagawa niyang wakasan ang buhay ng bata. Again, ewan ko kung paano niyang iniisip makalusot siya pagtingnan mo pa lang yung na-recover nilang remains, obvious na hindi yun para sa baby. Saka kahit ipatingin siya sa ospital, walang bakas na nagbuntis siya or nanganak or anything like that. Tapos nung sinabi ng mga otoridad na hindi sa baby yung na-recover na parte, iniba na naman yung story niya. Sinabi niya na hindi naman siyang pumatay, iba ang pumatay at nautusan lang naman daw siyang i-dispatch ang katawan. Siyempre hindi kumagad ang mga otoridad sa imbento niya, kaya tinanong pa ulit-ulit kung ano ba talaga ang nangyari sa gabing yun. Bakit niya tinarget ang biktima? Gaano katagal na niyang pinaplano yun? At kung may iba pa bang biktima? Pero dahil puro kasinungalingan lang ang nakukuha nilang sagot kay Yujong, nagdesisyon na lang silang i-check ang phone nito. At doon nga nila nalaman na wala talaga siyang kaibigan at na madami siyang pinapanood na true crime shows kung paano gawin ang mga krimen. Isa sa paborito niyang thriller movie na di umano ay maraming beses niyang pinanood ayon sa pulisya ay ang South Korean movie na Helpless na pinalabas noong 2012. Tungkol ito sa isang couple na malapit ng ikasal pero isang araw habang patungo sila sa probinsya para i-meet ang magulang ng groom-to-be, biglang naglahong parang bula ang bride-to-be. Akala ng lalaki ay may kumidnap sa fiancé niya kung kaya't humingi siya ng tulong sa pinsan niyang dating detective. The longer and harder they search, lalong gumulo ang pangyayari hanggang sa napag-alaman nila na may stolen identity pala ang bride-to-be. Sa dami ng pinagdaanan na hirap ng babae, the only escape she found was to murder someone and steal their identity. Ang usual target niya ay mga babaeng walang pamilya o gaanong koneksyon sa kung kanino man. Ewan ko no, pero sa dami ng pinanood niya, palpak naman ang ginawa niya. Ultimo ID ng biktima, nakita doon sa park. Di kalayuan sa chinapchap na mga katawan. Tapos nang hindi pa rin kumagad ang mga otoridad, iniba na naman ni Yujong ulit ang kanyang kwento. Kesyo nagkainitan daw sila ng biktima at nawalan siya ng kontrol kung kaya't napatay niya ito. Nafe-fed up na ang mga otoridad kung kaya't nagpasya silang tawagan na ang lolo ni Yujong. Pagdating ng lolo ni Yujong sa istasyon, talagang gumuho ang mundo niya. Sa isip niya, napaka-failure niya. Like how could he have raised a murderer? Nakiusap ng mataimtim si lolo kay Yujong na kung maaari ay umamin na ito sa kasalanan, kahit para na lang sa kanya. Umamin din si Yujong sa kasalanan nito. Pero sa maikli niyang statement sa media, parang hindi talaga bukal sa loob yung paghingi niya ng tawad. Talagang alam mong kinabisado lang yung linya. 혹시 피해자를 왜 살해하셨습니까? 피해 여성을 범행 대상으로 특정한 이유가 뭔가요? 피해자와 유가족들에게 정말 죄송합니다. 살인 충동을 혹시 언제부터 느끼신 걸까요?
피해자는 유가족께 할 말 없습니까? 피해자와 유가족분들에게 진심으로 죄송합니다. 살해 후에 여러 차례 집을 오가셨는데 혹시 이유가 있었을까요? 실종 사건으로 위장하려고 했습니다. 제정신이 아니었던 것 같습니다. 죄송합니다. 혹시 범행 전에도 좀 이런 식으로 범행 대상을 물색하신 적 있었을까요? 범행 수법은 어디서 배웠습니까? 오랫동안 구직 활동을 하셨다고 했는데 그 앱도 오랫동안 이용하신 건가요? 지금 신상 공개가 됐는데 여기에 대해서 어떻게 생각하십니까? 할 말이 없습니다. 죄송합니다. 검찰 조사에서 성실히 조사에 임하겠습니다. 네, 이상합니다. November 2023, na-convict siya ng murder, desecration and abandonment of corpse, and was sentenced to life in prison. Again, ang dahilan niya. Curious siya anong feeling ng pumatay dahil isa sa obsession niya ang true crime shows and novel. Ano sa tingin niyo? Pumatay ba siya dahil sa kanyang morbid curiosity? Marami namang taong mahilig manood ng true crime at mga crime shows. Kaya ko, pero ako, personally, hindi ako curious sa feeling ng pumatay. Curious ako kung bakit sila naging ganoon, anong pinagdaanan nila sa buhay, paano nila na-deceive ang kanilang mga kawawang biktima. Kung ako kaya nakaharap sa kanila, makikilatis ko kaya na delikado silang tao? Jung scored high on psychopathy test. Ibig sabihin, meron siyang katangian na non-emotional behavior, walang pake or simpatya sa feelings or well-beings ng iba. May pagka-cold-hearted and manipulative. Siguro yung curiosity niya sa pagpatay isa lang sa driving factor kung bakit siya pumatay talaga. Isama mo na dito ang pagiging psychopath niya at mga experience sa buhay. Yung resentment niya and anger towards sa family niya who I guess abandoned her, except her lolo. Tapos yung helplessness dahil sa continued failure sa college entrance exam and yung pagiging unemployed. Pinatay niya si Cha kasi sa tingin niya, she had what she could not have. Sobrang selfish and entitled. Hindi man lang siya gumawa ng tunay na effort to improve her life. She wanted it all, pero gusto niya sa madaling paraan. Kumbaga, paghihirapan ng iba, pero sa kanyang bunga, sa kanyang reward. Pero sa huli, justice prevailed at nakulong siya for life. Thank you for joining me on today's episode. Kung nagustuhan mo ito, kindly like, subscribe, and hit the notification bell para kita-kits ulit tayo next time. See you again! Bye!